Mabubuhay ako. At aalis sa dungeon na ito. Kahit na kailangan kong itaya ang lahat. Ang sabi ni Sojun. Aatake na ang boss. Ginamit mo ang singsing ng hari. Pansamantalang napalakas ang pisikal na lakas. Pansamantalang pinalakas ang mana. Ang sabi ng system. Nakahanda ng umatake si Sojun. At gayon din ang boss. At sumugod na si Sojun. Mataas na tumalon ito. At malakas na inatake ang kalaban gamit ang kanyang sibat. Tumama ang sibat ni Sojun sa matulis na kuko ng kalaban. Nagngalit ang boss sa pag-atake ni Sojun. Kaya't ito naman ang umatake. Nang biglang parang may nabiyak. Naputol ang isang kuko ng kalaban. Nagwala ito sa galit. Parang may ginawa itong pinsala pagkatapos ng lahat. Bubuuan ko ito. Ng aura. Salamat Earth Zabet. Salamat sa iyo na alala ko. Bagaman ito ay bahagi ng senaryo. Ito ay isang kakayahang magamit ng mga banal na knights. Walang paraan na ito ay gagana ng maayos sa halimaw na iyon na nababalot ng mga sumpa. Napatingin si Sojun sa kanyang sibat. At nagulat siya nang makita ito. Sa isip nito, ay ang kulay ng Gayderg. Hindi maaari. Pagdating sa Mahika, ito'y walang silbi. Ngunit sa kabilang banda, pinalalakas nito ng maayos ang mana. Nagwawala sa galit ang kalaban. Muling humanda na sa pag-atake si Sojun. Umaapaw sa mana ang kanyang sibat. Ang mga epekto mula sa singsing ng hari ay mawawala sa lalong madaling panahon. Nauubos ang oras. Kailangan kong tapusin ito sa isang huling atake. Simulan na, sigaw ni Sojun. Ang kalaban ay nag-ipon ng kapangyarihan na may nakabalot na sumpa sa kanyang bibig. At malakas na ibinugay ito. Nakahanda naman ang sibat ni Sojun sa ataking ito. Buong lakas niyang nilalabanan ang ataking ito ng boss. Mas lalong nilakasan ng boss ang atake niya. Hinawakan ni Sojun ng mahigpit ang kanyang sibat. At buong lakas na ibinato ito. Patungo sa bibig ng boss. Sigaw ng kalaban. May biglang nagsalita. Sa wakas nakabalik ka na. Aking hari, kay tagal kitang hinihintay. Ano yung boses na yon? Nagtatakang tanong ni Sojun. May napansin siyang kulay pula na bandana sa kalaban. Hindi makapaniwalang nakatingin dito si Sojun. Iyon ba? Ay bandana ni Albert? Tanong ni Sojun sa sarili. At tuluyan nang bumagsak ang boss. Ang Dungeon Tutorial Tower ay natalo sa unang pagkakataon. Natapos na ang Tutorial Tower Quest. Nakalkula ang mga naipong puntos. Unang pwesto na may kabuoang dami na 22,750 puntos. Ay si Lee Sojun. Alpha Tester. Lee Sojun ay nabigyan ng espesyal na benepisyo. Ang sabi ng system. Hindi na kinaya ni Sojun ang sobrang pagod kaya natamba na siya. Ang pisikal na lakas ay bumalik sa orihinal nitong estado. Bumalik ang mana sa orihinal nitong estado. Nilamon ng singsing ng hari ang isang bahagi ng iyong sangkatauhan. Dagdag na sabi ng system. Tapos na ba? Hindi. Hindi pa ako pwedeng mawala ng malay. Kailangan kong makaalis ng mabilis sa dungeon. At makipag-ugnayan sa Knights Guild. Pagkatapos ay kailangan kong bumalik agad kay CLA. Ang isang hindi pa nagagamit na gantimpala ay gagamitin. Sabi ng system. At may lumabas mula sa bulsa ni Sojun. Ang gantimpala sa scenario quest. Ang epekto ng blankong ticket ay na-activate na. Dagdag ng system. Malakas ang buhos ng ulan. Sa isang maliit na silungan na gawa sa kahoy. Albert. Tawag ni Earth Zabet. Kaya naman agad na lumapit si Albert dito. Magiging okay ba? Si Lee Sojun. Tanong ni Earth Zabet. Malungkot na tumungo si Albert. At sabay sila ni Earth Zabet na tumingin sa labas. Nagising si Sojun. Nakahiga siya sa isang kama. Ito ay ang aking bahay. Nagtatakang sabi ni Sojun at bumangon sa kama. Kailan pa ako nakauwi? Aniya ni Sojun sa sarili. May napansin siyang babae na may mahabang buhok. Sino yan? Tanong ni Sojun. Ang tagal din nating hindi nagkikita. Lee Sojun. Sabi ng babae. Purse Zabet. Ikaw ba talaga iyan? Pero paano? Gulat na tanong ni Sojun. Medyo abstract ang tanong mo. Sinabi ko na sa'yo dati. Na magkikita ulit tayo. Sagot ni Earth Zabet. Ang mimic noon. Ay ikaw. Muling tanong ni Sojun. Hihingi muna ako ng tawad. Malamang na nagtataka ka sa maraming bagay pero hindi ko maipaliwanag sa'yo. Dahil tataas ang posibilidad na mahuli ako.
Sagot ni Erzsébet. Mahuli. Nino? Tanong ni Sojun. Hindi ko rin masasabi sa iyo. Ibigay mo muna ang kamay mo. Sagot ni Erzsébet. At inabot ni Sojun ang kamay niya. Anong ginagawa mo? Tanong ni Sojun. Binawasan ko ang mga side effect ng singsing. Maaari mo na itong komportableng gamitin hanggat gusto mo. Pero hindi ibig sabihin na kaya mo ay dapat abusuhin mo. Sagot ni Erzsébet. Ngayong naisip ko ito, binigyan mo rin ako nito. Erzsébet. Sino ka? Muling tanong ni Sojun. Noon. Sinabi ni 23 na hindi totoo ang quest. Dahil doon, akala ko isang ilusyon si Erzsébet. Naisip ko rin na ang pagkakaroon niya ng katulad na sitwasyon kay Ciela ay isang manifestasyon ng aking walang malay tao. Gayunpaman, upang isipin pa rin na ito ay isang maling akala. May ilang mga bagay na kakaiba. Aniya ni Sojun sa sarili. Hindi ka isang ilusyon, ngunit isang tunay na tao. Dagdag na tanong ni Sojun. Depende yan kung paano mo ito titingnan. Sagot ni Erzsébet. Binibigyan mo ako ng napakalabong sagot. Ang sabi ni Sojun. Ayaw ko man. Pero dahil sa posisyon na kinalalagyan ko, ay kailangan kong gawin. Sabi ni Erzsébet. Tumingin sa suot na robe ni Sojun si Erzsébet. Gaya ng inaasahan ay hindi ito bagay sa'yo. Ang aking robe. Sabi nito. Nabiglang nakatingin dito si Sojun at hindi makapagsalita. Sa tingin ko mas maganda kung iregalo mo ito sa isang tao. Kaysa ikaw mismo ang gumamit nito. Dagdag na sabi ni Erzsébet. Iregalo kanino? Tanong ni Sojun. Sa taong gusto mong protektahan. Sagot ni Erzsébet. Ang dami mong alam. Huwag mong sabihin na alam mo ang tungkol kay Ciela. Muling tanong ni Sojun. Paanong hindi? Dahil pareho kaming witches. Sagot ni Erzsébet. Saka paano mo nalaman na si Ciela ay isang witch? Tanong ni Sojun. Mahirap na tanong yan. Masasagot mo ba kung may magtatanong sayo? Kung bakit ka isang tao? Ang batang iyon at ako ay ipinanganak na may iisang kapalaran. Isang isinumpang tadhana. Sagot ni Erzsébet. Isang sumpa. Tanong ni Sojun. Tama iyan. Ito ay contradiction, di ba? Isang witch. Ang tanging tao na malayang nakikitungo sa mga sumpa ay nahuli sa isang sumpa. Ngayon, iyon lang para sa mga katanungan. Bago matapos, may sasabihin ako sa iyo. Sagot ni Erzsébet. Ano? Ano ito? Muling tanong ni Sojun. Isang babala. Tungkol sa butterfly effect. Sagot ni Erzsébet. Kung tungkol sa butterfly effect ang pinag-uusapan. Sabi ni Sojun. Tama ka. Tinutukoy ko ang mga kaganapang kasunod pagkatapos ng bawat oras na babaguhin mo ang hinaharap. Sa tingin ko ay alam mo na. Pero marami na ang nagbago. Napakaraming bagay na hindi mo maiisip. Ang sabi ni Erzsébet. Saglit na nag-isip si Sojun. Kailangan kong baguhin ang lahat. Muling sabi ni Sojun. Alam ko. Gayunpaman alam mo kung ano ang butterfly effect. Kahit na hindi mo ito makikita kaagad. Ito ay nakasalansan at sa kalaunan ay babalik bilang isang malaking bagyo. Isang malaking bagyo na mahihirapan kang hawakan ng mag-isa. Muling sabi ni Erzsébet. Sa isip ni Sojun. Ay kahit nahihirapan siyang baguhin ang mga bagay. Hindi ni mababago ang pinakamahalagang bagay. Napakuyong ito ng kamao. Napatingin dito si Erzsébet. Napasapo si Sojun sa kanyang mukha. Huwag ganyan ang ekspresyon mo. Buhay pa si Yeonhae. Sabi ni Erzsébet. Nanlaki ang mata ni Sojun. Ano? Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Sojun. Ang tiket na natanggap mo bilang gantimpala mula sa scenario quest. Hindi lang iyon isang ordinaryong blankong tiket. Ang tunay na pangalan ng item na iyon ay isang restore ticket. Ito ay isang ticket na nagre-rewind sa oras ng isang katawan. Sa epekto ng ticket na ito, ang oras ng mga katawan ng mga miyembro ng guild ay maibabalik sa kung ano sila noong bago sila masugatan. Sa madaling salita, paliwanag ni Erzsébet, ang katawan ni Yeonhae ay bumalik sa dati bago siya mamatay. Gulat na sabi ni Sojun. Eksakto. Ganun ito gumagana. Ngunit hindi ka maaaring maging pabaya. Paalaala ni Erzsébet, ang dahilan kung bakit muling nabuhay si Yeonhae ay dahil namatay siya sa loob ng tore, na nasa saklaw ng epekto ng tiket. Kaya huwag kang umasa na mangyayari ito kapag nasa labas ka ng tore.
Kahit na mangyari ito, dapat mong ayawan ito. Mayroong kaakibat na pag-iingat sa kaligtasan ito. Ngunit hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kailangan mo ring ihanda ang iyong sarili para sa butterfly effect. Sige, kailangan ko nang umalis ngayon. Column ni Erzsébet. Ha, marami pa tayong dapat pag-usapan. Sabi ni Sojun. Ako ay humihingi ng paumanhin. Pero gaya ng sinabi ko kanina, kung magtatagal ako dito, ay mahuhuli ako. Saka na natin pag-usapan ang iba pang mga detalye. Ang sabi ni Erzsébet. Teka, sigaw ni Sojun. Erzsébet, may huling tanong ako sayo. Hindi ko alam kung paano mo nagawa. Pero tulad ng singsing ng hari, binigay mo rin sa akin ang restore ticket. Di ba? Alam ko na masyado kang sangkot sa mga kaganapan ko. Pero bakit? Bakit mo ako tinutulungan hanggang dito? Tanong ni Sojun. Makahulugang ngumiti si Erzsébet. At sinabing, halata naman yan. Kasi, nasa panig kita. Halata naman yan. Kasi, nasa panig kita. Ang sabi ni Erzsébet. Sa isip ni Sojun, ay nawala talaga ito sa isang iglap. Napakarami niyang tanong tungkol sa mga kaganapan pagkatapos ng scenario quest. At tungkol din sa singsing ng hari. At ganun din sa mga boss ng tore. Hindi niya maipaliwanag ang lahat. May plano ba kaya? Nagulat si Sojun, na parang dadalhin siya sa isang lugar. Ito ay, nakangangang sabi ni Sojun, nakalagay sa system. Alpha Tester. Isang benepisyo ang inilapat sa personal na sistema ni Lee Sojun. Kung gayon ay ito ang simula. Aniya ni Sojun sa sarili. Mangyaring buksan ang iyong personal na sistema. Muling sabi ng system. Ang kanyang orihinal na layunin sa pagpunta sa tore ay ang opsyon na magpalit ng destino, isang espesyal na benepisyo. Ipinakita ng system ang personal na sistema ni Sojun. Ang nakalagay na impormasyon dito. Personal na sistema. Pangalan, Lee Sojun. Titulo, Spearman Pagbabago. Kasanayan sa titulo. Thrust Extreme. Natatanging kasanayan. Blanco. Sa isip ni Sojun, ay lumitaw ang isang opsyon na pagbabago sa tabi ng kanyang titulo. Gayunpaman, hindi niya sariling titulo ang gusto niyang baguhin. Gusto kong baguhin ang titulo ng ibang tao. Gusto kong ilipat ang benepisyong ito. Ang sabi ni Sojun, sinabi ng system na, ang mga benepisyo ay ibinibigay sa mga target na hunter, na may pinakamagagandang resulta sa tutorial tower. Sa sandaling ibigay ang benepisyo sa pagpapalit ng titulo, ay babalik ang hunter. Ibig sabihin ba nito ay imposible ang paglipat ng benepisyong ito? Dapat alam ko, na hindi ito posible sa simula pa lang. Aniya ni Sojun sa sarili. Hindi naman siguro kalabisan na sabihin na ang mga kasawian ni CLA ay nagsimula sa kanyang titulo bilang ugat ng lahat. Kaya naisip ko kung magbago ang kanyang titulo ay maaaring maiwasan ang kanyang mga kasawian. Ayaw talaga nilang gawing madali ito para sa akin. Napabuga ng hangin si Sojun. Kung gayon wala na akong magagawa. May biglang naisip si Sojun habang nakaharap sa system. Plan B. Babaguhin ko ang aking titulo sa mas malakas. Ngunit isang bagay ang pumipigil sa akin. Kung babaguhin ko ang aking titulo, magbabago rin ba ang aking kakayahan sa titulo? Sinabi ng system na, ang kasanayan sa titulo ni Lee Sojun, mawawala ang Thrust Extreme kapag pinalitan ang titulo. Ngunit isang bagay ang pumipigil sa kanya. Sa totoo lang, ang kahusayan ng Thrust Extreme ay napakahusay na mahirap isuko na kasanayan. Pagkatapos ng 15 taon, magkakaroon siya ng ilang mga kasanayan na may katulad na kapangyarihan. Ngunit ito ay isang labis na balanseng kasanayan. Bago ang pag-update, para sa isang malakihan sa personal na sistema. Bukod pa rito, magagamit niya ito ng maraming beses kung dagdagan niya ang dami ng mana na mayroon siya. Mas mahalaga, lahat ng pagsasanay na ginawa niya sa nakalipas na 15 taon ay magiging walang kabuluhan. At mawawala sa isang iglap. Gayunpaman, dahil nakuha niya ang kasanayan at may limitasyon sa kompensasyon ng isang karaniwang titulo. At mayroon ding problema tungkol sa hindi ito angkop sa kanya tulad ng sibat kung babaguhin niya ito. Sinabi ng system na, maaari mong baguhin ang iyong titulo habang pinapanatili ang iyong kasalukuyang kakayahan. Nagulat si Sojun dito. Ang kasalukuyang titulo ni Lee Sojun. Maaari mong italaga ang pagsulong ng Spearman. Muling sabi ng system.
Hindi makapaniwala si Sojun. Growth. Tama. Umiiral ito. Ang titulo na growth. Noong una niya itong nakita. Wala itong malaking pagkakaiba kumpara sa isang karaniwang titulo. Ngunit ito ay isang titulo na may kakayahang tumubo sa pag-unlad ng hunter. Natutunan niya ito dahil hindi siya nasisiyahan sa limitasyon ng karaniwang titulo. Gayunpaman kung makuha niya ang susi upang malampasan ang limitasyon, ay magbabago ang mga bagay. Ayos. Nakapagdesisyon na ako. Idagdag ang kakayahan na growth sa aking titulo. Ang sabi ni Sojun, ay re-reset ang iyong personal na sistema. Titulo, Spearman, ay papalitan ng isang titulo na growth. Itinaas ni Sojun ang kanyang kamay. Sa isip nito ay ilang beses niyang nakikita ang hindi pamilyar na tagpo na ito. Ito ay madalas na nangyayari. Sigurado akong gising ka na ngayon. Sabi ng isang lalaki. Alex, saan ito? Tanong ni Sojun. Ito ang bahay ng Knights Guild. Dinala namin kayong lahat dito matapos mahanap ang lahat na walang malay sa labas ng tore. Sagot ni Alex. Tapos, anong nangyari sa tore? Muling tanong ni Sojun. Ang tutorial tower. Natalo nyo guys. Sagot ni Alex. Oh, talaga. Napapakamot na sabi ni Sojun. Sobrang walang kabuluhan ng mga reaksyon mo. Ito ay isang dungeon na kahit ang aming master ay hindi nagawang talunin. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tagumpay. Sabi ni Alex. Sa isip ni Sojun, ay may kakaiba dito. Alam niya na ang boss ng tower ay isang hari. Pero bakit lumitaw ang isang dambuhalang salamander na dapat ay si Albert? Pero kung si Albert talaga yon, kung gayon saan nagpunta ang hari? Nasaan ang iba? Tanong ni Sojun. Ang mga miyembro ng guild mo. Kung sila, hindi mo kailangang mag-alala. Sila ay nasugatan. Ngunit lahat ay ligtas. Sagot ni Alex. Little bro. Sigaw ni Daeho. Sojun opa, gising ka na. Ang sabi naman ni Hyun. At, muling sabi ni Alex. Unti-unting pumapasok si Eunhye sa loob ng silid. Napatingin naman si Sojun dito. Ang asawa mo din. Dagdag na sabi ni Alex. Sojun. Ang sabi ni Eunhye. Habang tumatakbo palapit dito. Ayos ka lang ba? Tanong ni Eunhye. Mahigpit na niyakap ni Sojun si Eunhye. Si Eunhye naman ay namumula ang pisngi. At hindi agad makapagsalita. Sojun. Tawag ni Eunhye. Hay salamat. Hindi ito isang panaginip. Buhay talaga si Eunhye. Aniya ni Sojun sa sarili habang yakap pa din si Eunhye. Oh lalalala. Hindi ba masyadong mainit? Kakagising mo pa lang. Ang sabi ni Hyun. Narinig ito ni Eunhye kaya agad niyang mahinang itinulak palayo sa kanya si Sojun. Kung ibubuod natin ang nangyari pagkatapos, nang pumasok kami sa tore. Na-hospital si Sofia dahil sa biglang paglala ng katawan niya dahil sa sumpa. Pero ngayon parang gumagaling na siya dahil naalis na ang sumpa. Sabi niya gusto niya akong bigyan ng gantimpala nung pinuntahan ko siya. Ngunit dahil sa kanyang pahintulot sa pagpapahintulot sa amin na makapasok sa tore, nagawa kong makamit ang aking layunin. Kaya napagkasunduan namin na ayusin ito sa pamamagitan ng pagkain ng magkasama. Dahil sa epekto ng tiket, nabura ang mga alaala ng miyembro ng guild pagkatapos ng unang thrust. Kahit medyo naguguluhan ako, hindi magandang malaman nila. At napagdesisyonan ko rin na hindi na rin pag-uusapan pa. Kaya't doon natapos ang lahat. Nalulungkot ako ngayon na kailangan na nating umalis. Ang sabi ni Hairem. Hindi ba tayo maaaring manatili ng kaunti pa? Sabi ni Daeho. May gagawin ako. Kaya kailangan ko nang bumalik. Sabi ni Hairem. May training din ako. Sabi naman ni Hyun. Ano? Ako lang ang walang trabaho. Muling sabi ni Daeho. Lee Sojun. Kailangan kitang makausap. Ang sabi ni Alex. Alex, bakit ka nagpunta dito? Tanong ni Sojun. Seryoso. Maraming salamat. Sabi ni Alex at yumukod. Alex. Gulat na sabi ni Sojun. Hindi ko man lang alam na isinumpa ang aming master. Muling sabi ni Alex. Iyon ay dahil mahirap malaman maliban kung ito ay ipinapakita. Ang sabi ni Sojun. Sa iyong pagkakaalam. Siya yung tipo ng tao na ganon. Kung hindi dahil sa'yo namatay na siya habang itinatago ito hanggang sa huli. Ang sabi ni Alex. Sa isip ni Sojun. Oo. Alam ko kung anong uri ng tao si Sofia.
Sa labas, parang monopolyo ng mga knight ang tutorial tower. Ngunit kung ang pagkakaroon ng dungeon na ito ay lumabas, ang iba pang mga grupo na nagnanais ng kasanayan ng tore ay tatakbo dito. At sa huli, sisiklab ang digmaan. Kung hihingi kami ng tulong sa publiko, magkakaroon ng away. Kung gusto nating lutisin ito sa pamamagitan lamang ng Night Guild, maraming miyembro ang mamamatay. Pipiliin na lang ni Sofia na isakripisyo ang sarili para sa pagmamalasakit niya sa dalawang mga senaryo. Kahit hindi ako, ay iba ang makakatalo dito. Sabi ni Sojun. Na maaaring huli na. At sa huli, ikaw pa rin ang taong iyon. Kaya hindi mo na kailangan magpakumbaba. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong. Sinasabi ko ito sa ngalan ng lahat sa Knights Guild. Ang sabi ni Alex, maraming salamat. Ang sabi ni Sojun dito. Kung mananatili ka sa Greece ng mas matagal, may magagawa kami para sa iyo. Muling sabi ni Alex, pasensya na, ngunit kailangan kong tumanggi ng may paggalang. Ang sabi ni Sojun, may dahilan ba kung bakit ka nagmamadali? Tanong ni Alex, makahulugang ngumiti si Sojun. Miss ko na ang anak ko. Sagot ni Sojun. At lumipad na ang eroplano. Maraming tao ang naghihintay sa airport. Isa na sa mga ito ay sina Ciela at Lolo J1. Masayang masaya si Ciela nang makasama muli ang magulang. Miss na miss ko na siya. Napakiramdam ko nalulula ako.